all my life kasi, makarating ako kung nasan ako because of people's help. Kumbaga, hindi ako makakagraduate, hindi ako makapag-aral, hindi ako makapagtrabaho, hindi ako makakarating talaga kung nasan ako ngayon without their help. Pati school supplies ko, may tumutulong sa akin high school, elementary, tapos pati sapatos, pagbili ng damit. Kumbaga, hindi kasi kami capable of doing that. And nakatikim ako ng mga bagay na hindi ko in-expect dahil sa tulong ng mga tao. Nag-start siya actually nung Taal Volcano. Hindi pa COVID nun. Nakita namin na sobrang daming nahihirapan talaga. Nakita nung father ko ngayon may mga nagpo-post sa FB na nagpapadala ng tulong. Tapos parang sabi ko, parang gusto ko. Pero kaya ko ba? Another what if? Sino ba ako? Hindi naman ako kilala na tumutulong before. Pero parang sabi ko na lang din nun. Siguro hindi naman magmamatter kung gaano kalaki yung may bibigay mo. What matters the most is may naibigay ka. Kumbaga, kung may 100 may kailangan ng tulong, kung natulungan kang 10, marami na yun. Tapos, naiyak ako actually nung nakita ko yung nag-post nung may placard. Tapos, yun nga, nakita ko na namamalimos na yung mga jeepney drivers. So, June 2020 yun. So, sabi ko, wait lang, parang grabe na pala yung nangyayari outside. Na parang nakikita ko, walang ganito, ganyan. Pero, sobrang lala pala ng effect sa kanila. Kasi nga parang 3 months na silang walang hanap buhay nun. Tapos, hindi naman lahat may opportunity na mag-apply sa trabaho. May masasabi kasi yung iba na, choice mo yan, pwede kang gumawa ng paraan, pero parang hindi kasi lahat may choice sa buhay. Nung inopen ko siya sa friends, sa family nga, parang lahat naman naging supportive na, uy, sige, tara, tulong tayo. Nagulat ako na, ang dami ulit nag-support. Tapos umabot siya ng 4 na batch. Siguro sa lahat, masasabi kong yung mga small projects na nagawa namin, frontliner, homeless, mga tricycle drivers, street sweepers, mga traffic enforcers, tapos yung pinaka-latest, yung pinakamalaki, yung sa mga bata. Parang sumatotal, nasa 2-5 na tao na din yung na-reach nung bawat small project na yun. So, parang ngayon, ba't ko siya tinutuloy kahit na, yun nga, marami nang tumigil. Siguro parang natural na lang sa akin. And parang mabigat actually sa pakiramdam ko pagka tinigil ko siya. Kaya sabi ko, baka meant for me na ganito yung ginagawa. Napapagod ako, oo, pero masasabi ko is masaya ako.